Alauna na ng madaling araw pero hindi pa rin ako makatulog. Tumawag sa akin si Bea at nangamusta. Siya na raw ang nagsabi na hindi ako makakapasok dahil sa nangyari. Mabuti na lang at mabait ang professor namin at ganoon na rin sa manager namin sa trabaho. Tahimik na ang buong bahay. May bantay pa rin sa labas ng bahay at marami sila. Nakaparada ang mga sasakyan nila sa labas ng gate namin at walang makalapit. Kahit mga kapitbahay namin na gustong-gustong makalapit. Mabuti na lang at may mga bantay kami dahil pinigilan sila. Walang may gustong makipag-usap sa mga tao ngayon lalo pa at sa sitwasyon ng pamilya namin. Si Tricia, ang kawawa kong pamangkin. Lord, iligtas mo po ang pamangkin ko. Ibalik mo po siya ng buhay at wala ni isang sugat. Napasingot ako at napapahid na lang ng luha. Ang sakit-sakit nang hindi makita ang pamangkin ko na halos anak ko na. Sobrang miss na miss ko na ang Tricia namin. Ilang minuto akong tulala sa kisame kahit na madilim nang makarinig ng mga tahulan ng aso na alam kong sa kapitbahay galing. Wala kaming alagang aso o kahit na anong hayop dahil ipinagbawal iyon ni Papa nang dumating sa buhay namin si Tricia dahil ito ay nagkahika noong sanggol pa lang ito. May narinig ako nagbukas ng gate, mga bodyguards kaya iyon na nasa labas. Ilang araw na rin kasi silang nagbabantay sa labas. Si Papa ang madalas na kasama at kausap nila dahil hindi muna ito nakakapagsaka sa bukid. Umangon ako para magbanyo nang hindi binubuksan ng ilaw hanggang sa makabalik ako. Silipin ko kaya. Nagdadalawang isip ako kung pupunta ako sa baba o dito na lang sa bintana sisilip. Alaw na imagine na baka magising si Papa ay mapagalitan pa ako. Kaya lumapit ako sa bintana dahil walang tigil ang tahulan ng mga aso. Napakunot ang noo ko dahil ang mga bantay ay mga gising din pala sa oras na ito. Palakad-lakad sila at nagsalubong ang kilay ko dahil may 2 taong parehas na kulay itim ang suot sa labas ng gate. Ang isa'y parang may pasan sa malaking balikat habang isa'y humihitit ng sigarilyo. Lander! Para ako mo sinapian ng kung ano dahil nagtatakbo ako lumabas ng kwarto at kulang na lang ay lundagin kong pababa ang hagdan. Pagbaba ko pa ay nahagip ng kamay ko ang frame na nakasabit sa dingding kaya nahulog iyon. Ay, tapaklo! Dali-dali ko na dinampot ang frame at ibinalik sa pagkakasabit. Baka magising si Mama at Papa at pagalitan ako. Mabuti na lang at hindi babasagin ang frame ng family picture namin. Hindi ko na binuksan ang switch ng ilaw para buksan na ang pinto. Kaya pagbukas ko'y halos matumba ko sa matinding gulat sa harapan ko ngayon. Baby! Mabilis na hinawakan ni Lander ang braso dahil sa muntikan kong pagkatumba dahil sa gulat. Kinabig niya akong palapit sa kanyang katawan at sa bilis ay hinalikan niya ako sa labi. Napapikit na lang ako. Hindi ko napigilan na itaas ang 2 braso ko sa kanyang leeg. Sobrang miss na miss ko na ang taong ito. Napadilat ako at mabilis na nilayo ko ang sarili ko kay Lander na makarinig ng sinadyang pag-ubo. Si Dustin. Langhiya, nakakahiya. Mabuti na lang at nasa harapan ko si Lander at hindi ako nakikita ni Dustin pero kahit na. Hindi naman ito tanga para hindi makita ang ginawang paghalik sa akin ng kabaro niya. Buti na lang din at patay ang ilaw. Itinaas ni Lander ang kamay at kinapa ang switch ng ilaw kaya nagliwanag ang buong sala. Napakapit ako kay Lander. Kung anong suot dito nung huling kita ko ay ganoon pa rin ang suot nila ngayon. Hindi ko alam kung nagpalit pa ba ito ng uniforme o baka pagligoy wala pa. Pero hindi dahil mabango pa rin siya kahit na amoy yosi siya. Yumakap sa bewang ko si Lander at napaatras kami para pumasok si Dustin. Napangakot ng laki ang mata nang hindi lang pala si Dustin ang pumasok sa pinto. Basta niya isang bata sa kanyang balikat na walang iba kundi ang pamangkin ko. Tricia! Bumitaw ako kay Lander at napalapit kay Dustin habang nakatitig sa pamangkin kong mahimbing na natutulog. May suot itong kulay puting hospital gown. Nanubig ang mata ko. Ano nangyari kay Tricia? Bakit? Bakit siya nakasuot ng... Diyos ko! Diyos ko, ang apo ko! Lahat kami napatingin sa boss na yun ni Mama. Napatakbo lumapit para makita ang kanyang apo. Kasunod nito si Papa na nagmamadali sa pagbaba ng hagdan. Diyos ko, ang apo ko! Salamat sa Diyos! Hindi mo pinabayaan ang apo ko! Nag-iiyak na kinuha ni Mama sa Tricia kay Dustin. Gumalaw sa Tricia na mukhang nagising. Kumusot-kusot ang mata nitong inaantok at dahan-dahan na napadilat. Napatitig ito sa kanyang lola Carmela. Lola ko? Napahagulhol na lang si Mama. Maski ako'y napaiyak na lang sa boses nitong maliit.
Kinuha ni Papa sa Tricia kaya lumapit ako kay Mama para makaupo ito dahil nanginginig na sa pag-iyak si Mama. Lolo ko? I miss you, lolo ko po. I miss you, lolo ko. Niyakap ni Papa ang kanyang apo at ngayon ay kitang-kita ko ang pagpipigil na huwag humagulhol ito sa lahat. Pero ang mata ni Papa ay lumuluha. Umupo si Papa at tumabi kay Mama. Ayos ka lang ba, apo ko? May masakit ba sa'yo? Gutom ka ba? Ano gusto mong kainin, apo ko? Umiling lang ang bata at hindi alam ay sasagot dahil sa magkakasunod na tanong ni Mama at Papa. Kaya napatingala ito sa akin. Tita Tina ko po. Napangiti ako at parang dinuduyan ang puso ko. Tricia ko? Niyakap ko ito habang lumuluha. Sobrang mahal na mahal namin ang batang ito. Si Tricia lamang ang nagbibigay saya at kulay sa aming buhay. Ilang sandali pa'y pinagtimpla ko ng kape ang Papa, si Lander at si Dustin, habang si Mama naman ay hindi na binitawan ng kanyang apo na sinuri ang buong katawan nito kung may sugat bang natamo. Pumanatag po kayo, Mama at Papa. Pero walang sugat o anuman ang nangyari sa inyong apo. Salita ni Lander. Sigurado ka ba, Lando? Yun ba sabi ng doktor sa inyo? Tanong ni Papa habang nakatingin sa kanyang apo. Opo, Papa. Pinusuri po namin sa magagaling na doktor ang anak ko at salamat sa Diyos na walang masamang nangyari sa kanyang katawan. Sagot ni Dustin. Napabuntong hininga sa Lander. Pero kailangan niya pa rin na mag-follow up sa doktor para mawala ang trauma na nangyari sa bata. Lahat kami napatigil at natahimik. Umahon ang konting kaba sa dibdib ko. Bubukas sana ang bibig ko para magtanong pero naunahan ako ng pamangkin ko. I wanna see my mommy. Where is my mommy? Tumayo ako't kinarga ang pamangkin ko na kahit mabigat ay kakayanin ko. Your mom is sleeping. Gusto mo ba siya makita? Tanong ko sa kanya. Tumango ako. Opo, I wanna see my mommy. Hindi nagsama si mommy sa akin. Si daddy ko lang po and tito Pogi po sundo ako. Napanguso pa ang pamangkin ko. Diyos ko, ang kawawa kong apo. Napahawak sa dibdib si Mama habang nakatingin sa kanyang apo. Nagpaalam ako na aakyat sa itaas at sumunod si Mama habang nag-uusap ang tatlong lalaki sa ibaba. Binuksan ko ang pinto para makita ng pamangkin ko ang kanyang mommy. Shh! Quiet lang tayo ha? Mom is sleeping. She needs to rest because she is sick and having a baby. Huh? Sick? Mommy ko? Lumapit sa Tricia sa kanyang mommy. Pasimple itong tumingkayad at tumalik sa pisngi ng kanyang mommy pero hindi gumalaw ang kapatid ko na tulog na tulog. Gusto mo bang tumabi sa mommy mo, apo ko? O bukas na, kay Tita Tina ka nilang mag-sleep. Imbes na sumagot sa kanyang lola Carmela ay tinaas na Tricia ang maliit niyang kamay malapit sa tiyan ng kanyang mommy. May baby si mommy here? Gusto kong matawa dahil gustong hawakan ni Tricia ang mommy niya pero hindi niya magawa at baka magising. Opo, may baby na si mommy at daddy. Magkakaroon ka na ng kapatid. Gusto mo? Opo. Mabilis na tinakpan ko ang bibig ni Tricia na malakas itong sumagot. Gumalaw ang kapatid ko pero hindi naman nagising. Sa kwarto ni Tita Tina mo na lang ikaw mag-sleep, apo ko. Bukas na lang kayo mag-usap ng mommy mo ha. Okay po? Paglalambing ni Mama. Tumango naman ang bata. Very good talaga. Lakas nga ako sa baby ni Lola. Ngumuso ang bata at tumalik sa pisngi ng kanyang Lola Carmela. Binihisan kong pamangkin ko habang ang suot niyang hospital gown ay kinuha ni Mama para itapon. Huwag na daw ipaalam kay ate na galing ospital ang bata para hindi ito ma-stress pa. Pasado 2:00 na madaling araw, nakatulog ang pamangkin ko habang dumadede. Halos hindi maiwan ni Mama dahil na rin sa sobrang pagkamis sa bata. Pinatulog na rin ako ni Mama at wag na daw akong bumaba para bantayan ang pamangkin ko. Nag-text na lang ako kay Lander na mamaya na lang kami magkita pagkagising. Pero tumawag si Lander. Matulog ka na, baby. I'll see you later. I love you. Okay, matulog ka na rin. I love you. Saglit lang ang tawag na iyon pero masayang-masaya na ang buong katawan ko. 6:00 ng umaga na magising ako dahil sa pangangatok ni Mama. Anak, gising ka na ba? Napabangon ako at pinagbuksan si Mama ng pinto. Ma, maglamos ka muna bago bumaba. Tulungan mo muna ako maganda ng ating almusal. Po? Napakamot ako at napalingon sa pamangkin kong natutulog. Ako na bahala sa anak ko. Nawalang antok ko sa boss na yun ni Dustin. Nakabihis na ito ng pambahay at mukhang bagong ligo na rin. Kung sa bagay, baka nakaligo at nakapagpalit na ito sa apartment ni Lander. Hinayaan ko na lang si Dustin na kunin ito ang kanyang anak pero nagising ang bata.
Good morning. Napangiti ako dahil kahit inaantok ay nagawa pang bumati ng pamangkin ko. Kinuha ni Dustin si Trisha at pumasok sila sa loob ng kwarto ni Ate Tanya na tulog pa sa sandaling ito. Ako naman ay naligo na lang para hindi mukhang pangit sa umagang ito. Ayoko rin na makita ako ni Lander na bagong gising. Naalala ko na naman yung nakaraan na kahit pangit ako sa umaga ay gandang-ganda pa rin ito sa akin. Halatang inuuto lang ako. Baby, good morning. Lumapit ako kay Lander na ngayon ay nasa likod bahay at may sinisilip sa maraming puno at mga talahib. Ang gwapo niya ngayong umaga kahit na malaki ang eyebags. Naka-army green t-shirt ito at black shorts na bumagay sa kanyang katawan. Bango mo. Napakapit ako sa leeg nito. Mas mabango baby ko. Nakaka-addict at nakakabaliw. Mariin na hinalikan niya ako sa labi. I love you, Lander. Kulang na lang ay ibaon ako ni Lander sa kanyang katawan sa sobrang diin ng pagkakayakap nito sa akin. I love you more, baby. Mas mahal kita. Pakaramdam ko'y nasa langit ako ngayon. Nawala lahat ng lungkot at sakit na nararamdaman ko dahil sa pagdating ng ligtas ng pamangkin ko at sa taong mahal ko na mahal ako. Thank you, Lord. Ang bait-bait mo po. Magsipasok na kayong dalawa dyan. Hindi na kayo mapaghiwalay na naman Mga batang ito, imbis na almusal ang unahin ay kung ano-anong inuuna. Parehas kaming natawa ni Lander dahil sa pagalit na sita ni Mama sa amin. Sumunod na kami papasok at baka mayari pa kami pag hindi pa kami sumunod. For the next few days, nagpaalam na si Ate Tanya at ang aking pamangkin na si Trisha kasama si Dustin. Matapos ng ilang araw na pagsubok sa buhay namin, ay pumayag ang magulang ko sa pakiusap ni Dustin na dalhin na niya sa kanyang tahanan ang kanyang mag-iina. Mas maalagaan ang Ate Tanya ko dahil sa masala nitong pagbubuntis na kayang-kayang alagaan ni Dustin dahil may kakayahan nito. At ang pamangkin kong Musmus, masakit sa magulang ko na mawalay sa kanilang unang apo pero wala silang magagawa, kundi ang tanggapin na mahihiwalay na sa kanila ito. Malungkot man ay masaya pa rin dahil magkakaroon na ng buong pamilya sa Trisha. Isa pa, kung bakit kailangan dalhin sa Maynila si Trisha ay dahil kailangan pa nitong malagpasan ang traumang nangyari at kailangan siyang dalhin sa child psychology sa isang pribadong ospital dahil sa pagkidnap sa kanya ng walang iba kundi si Romeo Baramundi. Ang walang hiyang taong iyon ang siyang kumuha sa pamangkin ko dahil hindi niya matanggap na may nobyo na ang kapatid ko. Hindi na ipinaalam sa kapatid ko ang nangyari sa kanyang anak para hindi na ito mag-alala ng lubusan at baka maapektuhan ang pinagbubuntis nito. Tayo na lang ang naiwan. Napapunas ng luha si Mama habang naupo sa upuan. Tinabihan ito ni Papa at hinaplos sa likod. Ganun talaga, Mama. Lahat ng anak natin ay mag-aasawa at may iwanan tayong dalawa. Napatingin si Papa sa akin. Katabi ko si Lander na nakaakbay sa balikat ko. Komportable talaga ito palagi sa harap ng magulang ko kahit na napapalo ko siya. Ako nahihiya sa harap ng magulang kapag masyado itong sweet pero ito ay napaka-showy. Kahit wala sa itsura dahil sa angas tingnan. Pero madalas ay napapagalitan naman kaming dalawa kapag nakikita kaming naghaharutan at palaging nasasabihan na may limit. At saka, andito pa naman ang bunso natin, hindi pa mag-aasawa. Napatuwid ako ng pagkakaupo nang maramdaman ko ang mahinang pagkurot ni Lander. Hindi pa talaga mag-aasawa yung si Tina. Kaya bata-bata pa niyan. Sagot ni Mama na nakatingin din habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Lander. Namula magkabilang pisngi ko. Hindi pa po. Malayo pa naman, Mama, Papa. Ikaw, Lando, anong balak mo ngayon? Tapos na ang trabaho mo sa amin. Kinuha na ng kaibigan mo ang anak at apo ko. Babalik ka na ba ng Maynila? Opo, Papa. Napatingala ako kay Lander. May lungkot sa puso ko kahit na alam kong yun naman ang mangyayari. Aalis ka na rin dito? Tanong ni Mama. May ilang araw pa po akong pwedeng manatili dito, Mama, Papa. Susulitin ko po bago ako bumalik ng Maynila. Hindi ba tumawag na siya sa Benjamin? Mahina akong salita. Nitong nakaraang araw ay panay ang tawag ng sekretary nito sa kanyang opisina. Hindi man ito sabihin ay alam kong may aberya at kailangan ng presensya nito sa kanyang kumpanya. Bumaba ang tingin ni Lander sa akin. Yeah, I can handle everything kahit wala ako doon, baby. Kahit isang taon bago pa ako bumalik sa office ay walang problemang malaki. Napataas ang isang kilay ko. Kung ganoon, ay maayos yan. Mas maigi na hindi muna kayo madalas na magkasama nitong si Tina para makapag-focus pa sa pag-aaral itong anak namin. At ikaw ay makapagtrabaho na maayos. Pwede ka naman na mamasyal dito, Lando, kung hindi ka na busy. Salita ni Mama. Sang-ayon ako sa iyo, Mama. Bumalik tayo sa kung anong ginagawa natin noon.
Bagamat marami na nagbago ay hindi yun hadlang para mabago ang mga ginagawa nating lahat. Kinausap ni Papa si Lando nang masansinan at wala akong idea kung ano iyon. Tinanong ko naman siya at wala lang daw iyon kaya hindi na ako nagpumilit pa. Lumipas ang 2 araw na pananatili ni Lander. Ipinasyal niya kami kasama magulang ko. Isang araw na kasama ang magulang ko at ang isang araw na kaming 2 lang ni Lander. We've spent our time together in Manila for a romantic simple date. Dahil ayoko na masyadong pasosyal na date na tulad noong nag-Star City kami. Hindi naman ito nagreklamo dahil palagi nitong sinasabi na ang happiness ko ang palaging niyang priority. Simpleng salita lang nito pero hanggang langit na ang kilig ko. Masaya din ako dahil kahit super malambing ito at mahilig mangyakap ay hindi ito nagtatake advantage sa akin. Palagi niyang sinisigurado na komportable ako sa kanya at wala siyang ibang masamang gagawin sa akin na kahit na kaming 2 lang ang magkasama. Kahit na palaging naninigas ang panga nito, hindi dahil galit kundi dahil sa kakahalik sa akin. Gabi na rin nang makauwi kami. Dahil pabalik na rin ng Maynila si Lander ay umalis na siya sa kanyang apartment. Ang lahat ng gamit niya ay dinalan dito sa bahay. Marami din iyon. Baby, nasa iyo pa rin ba ang card mo? Napalingon ako kay Lander habang nagtutupi ng ilang damit niya para ilagay sa kanyang backpack. Andito kami ngayon sa kwarto ko. Oh, kukunin mo na ba? Nagsalubong ang kilay nito. No. Naglakad ito palapit sa akin at humarap habang nakasquat. Bakit? Napatigil ako sa ginagawa na ilagay nito ang 2 kamay sa akin magkabilang hita. Naka-shorts lang ako kaya ramdam ko mainit itong palad. Bakit hindi mo ginagalaw ang card mo, baby? Para sa pag-aaral mo iyon. Marami kang bayarin at nakita ko iyon pero hindi mo binabawasan ang laman ng card mo. Hindi ko inaasahan ang salitang iyon ni Lander. Paano ko ba masasagot ang tanong nito? Sinadya ko talagang hindi galawin ang card nito dahil nahihiya ako. May ibinigay naman sa akin na allowance sa atita niya bago ito umalis at hanggang ngayon ay may natira pa nga. At nag-aabot din sa akin kahit papaano ang magulang ko. Napaiwas ako ng mata sa kanya. Oh, wala lang. Wala lang? Pag-uulit nito na mukhang hindi nagustuhan ang sagot ko. May binigay naman sa akin si ate. Saka sobra pa nga kaya hindi ko muna ginagalaw ang pera mo. Pera mo? That's your money, baby. It's all yours. Lander. Baby, ibigay ko ang card para sa'yo. For your daily expenses, your school fees, and to treat yourself. Hindi ko ibinigay ang card para i-display mo lang sa wallet mo. Pero bakit? Medyo napataas ang boses ko. What do you mean, baby? Hindi naman kita sugar daddy para waldasin ang pera mong pinagpaguran. Baby! Mangha nito sa sagot ko. Winaksa ko ang kamay nito pero mabilis lang niyang naabot ang braso ko. Babalik na ako ng Maynila. Gusto ko lang makasiguro na hindi mo napapabayaan ang sarili mo, baby. Iniabot ni Lander ang kwintas na suot ko na ibinigay niya sa akin. Kumikislap iyon sa liwanag ng ilaw at may pendant sa gitna na kulay itim at may silver sa gilid. Hindi ko na sinuri kung anong nasa itim na iyon. Basta masaya ako sa bigay nito. Ayokong isipin na mahal iyon at baka matayin ako kapag nalaman ko ang presyo kaya iniisip ko na nabiling lang iyon sa Tiangge dahil mukhang aesthetic naman. Bumuntong hininga ko. Nag-aalala ka ba para sa akin? Of course. You're my girl. Napaka-importante mo sa akin, baby. And I can't imagine what would happen between you and your parents if I wasn't here. Hinaplos ko ang pisngi nito at tumitig sa kanyang mga mata. Magiging maayos at ligtas kami dito, baby. Naglagay ka pa nga ng CCTV sa labas ng gate at dito sa bawat sulok ng bahay at namomonitor mo kami. Kahit nasa malayo ka, parang nandito ka na rin. Hindi ito nagsalita pero nagpalipat-lipat ang mata sa mata ko at palaging nagtatagal sa labi ko. Hindi naman pwedeng dito ka na lang. May sarili kang buhay. Pwede kang magsaya kasama ang friends and family mo. Pwede naman tayo magkita kapag may free time ka. Pero kung may free time ka, huwag ka naman palaging dito. Nakakapagod kaya magmaneho. Much better na ipahinga mo rin ang sarili mo. Mag-gym ka at matulog na maraming oras. Mahaba akong paliwanag. Napakunot ang noo ko. Hindi kasi ito sumasagot sa sinabi ko pero nakatitig lang sa akin. Hindi ko alam kung nakikinig ba o may ibang iniisip. Nakikinig ka ba? Kinurot ko ang pisngi nito. Ano ba sinabi mo? Nalaki ang mata ko at parang gustong umusok ng butas ng ilong ko. Pinalo ko ito ng malakas sa balikat. Uy, sit ka. Ang dami kong sinabi pero hindi ka nakikinig. Nagsayang lang ako ng laway. Pero ang mokong ay tumawa. Patawa-tawa ka pa dyan. Nangiinis ka talaga. Hahampasin ko na naman sana ito pero mabilis na inuli nito ang braso ko at pahila niya akong inilapit sa kanya sabay halik sa labi.
Ang utak talaga. Pero dahil sa magaling humalik itong boyfriend ko ay natunaw na lang ako. Napayakap na lang ang magkabilang kamay ko sa kanyang leeg. Ang mapusok na halik ay bumaba hanggang sa leeg ko. Gusto ko mapaungol dahil sa mainit itong labi na naglalakbay sa aking balat. May mahinim pagsipsip na hindi masakit pero nagpapainit sa katawan ko. Lander. Bumigat ang paghinga ko nang maramdaman ko ang palad ni Lander sa aking katawan. Ito ang unang beses na ginawa niya ito. Kahit na may suot akong bra ay tumatagos ang init ng palad nito. Baby. Huminto sa paghalik si Lander pero ang kamay ay magaan na humahaplos dito. Baby. Bumaba muli ang labi nito sa akin at napapikit na lang. I love you. Mahina akong salita. I love you more, baby. I love you so much. Halos malunod ako sa halik namin dalawa. Kailangan nang sulitin ang ganitong pagmamahalan namin dahil bukas ay aalis na ang mahal kong si Lander. Tina? Napadilat ako at napabalik sa tamang pag-iisip ang diwa ko nang marinig ko ang boses ni Mama sa labas ng pinto. Itinulak ko si Lander para lumayo. Ngayon ko lang napansin na nakataas na pala ang damit kong suot dahil sa kamay ni Lander. Diyos ko, hindi ko namalayan. Tina! Po! Mabilis akong tumayo at kinabahan. Mabilis kong inayos ang sarili ko para buksan ang pinto pero naunahan na ako ni Lander at siya nagbukas. Oh, andito ka rin pala. Napatingala si Mama kay Lander. Opo, Ma. Sagot ni Lander. Pumasok si Mama at napatingin sa mga damit na tinutupi ko at tinalagay sa maleta. Hindi pa pala kayo tapos na mag-ayos ng damit na dalawa? Hindi pa po, Ma. Nahihiya akong sagot. Malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa masuring mata ng mama ko. Mamaya nyo na iyan tapusin para makapagapunan na. Opo, Ma. Sagot ko. Bumaba na kayong dalawa. Kayo talaga? Tumalikod na si Mama at naunang lumabas ng pinto. Nagkatinginan kami ni Lander. Tara na daw. Ngumisi lang ito. Kakabitin, baby. Mahinang bulong nito sa tenga ko. Namula ako. Gago talaga ito. Halika na nga. Dami mong alam. Buong lakas ko itong hinawakan sa kamay para bumaba pero ang loko'y ninakawan pa ako ng halik sa labi kaya abot langit ang saya sa buhay. Natawa na lang ako sa kalandian ni Lander. Di na kayo titigil dyan? Nawala ang ngiti ko at mabilis na napadako ang mata sa ibabang hagdan. Si Mama na naman. Nakapamewang na si Mama habang isang kamay ay may hawak na stainless na panandok. Itinaas pa nito iyon na parang ipangahampas sa amin dalawa ni Lander. Si Tina po, Mama, hinahalikan ako. Langhiya. Ano sabi mo? Hindi ako makapaniwala sa kasinungalingan ni Lander sa harap ni Mama. Ano ka mo? Mukhang hindi narinig ni Mama kaya kumunot ang noo. Wala po, Mama. Tara na po. Sinamaan ko ng tingin ang mokong na si Lander. Uwisit ka. Mahina akong bulong dito. Bumaba ang mukha ni Lander sa tenga ko at ngumisi. Hayaan mo na para lalong enjoy. Gago ka. Pagpipigil ko sa inis. Sige, pag hindi na kayong dalawa tumigil sa kakaharot, lilipad na itong sandok sa mga ulo nyo. Napasingap ako sa takot kay Mama kaya dali-dali kong hinawakan ng laylayan ng damit ni Lander at nagmamadali nang bumaba. Ano bang ginagawa nyo dyan at hindi pa kayo lumapit dito sa hapag? Si Papa. Ang mokong na si Lander ay iniwan ako bigla at tumabi kay Papa. Wow, nagkatingin na lang kami ni Mama pero si Mama ay pinanlakihan ako ng mata. Kukurutin na kita sa singit, Tina, makita mo. Nahuli ako sa pag-upo. Tinalaman ko ng tingin si Lander na ngayon ay kita pati gilagid ang pagkakangisi habang ako'y nakasimangot. Biglang may umilaw sa utak ko. Mabilis kong kinuha ang phone ko at nag-type. Mamamatay kang walang kiss. Ako naman ngayon ay gustong matawa. Nakita ko si Lander na kinapaambulsa at sinilip ang phone niya. Kunot-no ito habang nagbabasa sa message ko. Pero imbis na matakot ang itsura nito'y kumindat pa sa akin. Nakita ko na nagtipa ito. Maya-maya pa ay nag-vibrate na ang phone ko. Kakainin naman kita. Langhiya. Lumipas ang maraming linggo, marami ang nagbago. Sobra na busy ko lalo pat malapit na kami graduate. 2 buwan na lang ang nalalabi. Tapos na kami sa aming OJT ni Bea. Pero imbis na magpahinga ay hindi pa at dahil sa aming thesis na ilang gabi nang pinagpupuyatan namin. Feeling ko nga ay ang pangit-pangit ko na dahil 3 oras lang ay tinutulog ko sa sobra naming ginagawa. Ganito pala kapag graduating na.
Ang atitanya ko ay ilang araw na lang din ay malapit ng ikasal kay Dustin nang hindi niya alam. Malaki na ansya ng kapatid ko at napagkasunduan ng magulang ko at parents ni Dustin na makasal na ang dalawa sa lalong madaling panahon. Ang papa ko ay huminto na muna sa pagbubukid para matutukan ang pagpapagawa ng aming bahay. Ang dami nangyari sa nakalipas na mga buwan. Binayaran ni Dustin ang lupa namin na nakasangla at dinoble pa ang bayad. Maluha-luha ako nang malaman ko iyon dahil nagpuntang abogado ng lupang sinanglaan namin. Kung hindi pa nagpuntang abogado ay hindi ko pa malalaman dahil ayaw sabihin nila sa akin. Mas nagulat pa ako dahil ang aming bahay ay pinagiba para ayusin at gawing mas malaki ang aming bahay sa pamamagitan ni Lander. Kinumpronta ko siya dahil wala man lang siyang sinasabi tungkol doon. Maski si mama ay walang kaalam-alam. Si papa lang. Dahil hindi kami pwedeng manirahan sa luma naming bahay dahil pinatibag lahat ay pansamantala kaming nakatira sa apartment kung saan ang dating tinutuluyan ni Lander. Pero 2 unit ang kinuha ni Lander dahil sa dami ng aming gamit. Kasalukuyang ginagawa pa ang 3rd floor sa aming bahay. Ang mga marites, mas lalong nagkagulo dahil sa mga nasaksihan. Kung maraming humanga, mas marami pa rin ang paninira. Hindi ko na lang sila pinapansin dahil nakafocus ako sa pag-aaral. Si Papa ay pumapasyal sa bukid para sa mga tanim at ilang tauhan. Pero 2 sila ni Mama ang nakabantay sa pagpapagawa ng aming bahay. Si Mama ang tagaluto para sa mga trabahador. Libre na kasi ang tanghalian at merienda ng mga ito. Babalik ng Italy si Neil. Malungkot na bumuntong hininga si Bea. Nakatulala ito habang humihigop ng milk tea. Katatapos lang ng klase namin at nagkayayaan na dumaan dito sa bagong bukas ng milk tea shop na walking distance lang sa paaralan. Gulat ako napatingin kay Bea. Malungkot ang mukha nito at bagsak ang balikat. Kaya pala mula kanina pa ay matamlay ito. Akala ko ay may sakit kaya nagtanong ako kung may masakit ba sa kanya pero umiling lang ito at hindi sumagot. Kaya ba para kang pinagbagsakan ng langit at lupa? Dahil babalik na ng Italy si Neil? Napasipsip ako ng milk tea. Bumuntong hininga ito ng malakas na akala mo'y inapi. I'm going to miss him. Kailan bang alis? Bukas na ba agad? Malakas itong umiling. Maybe next month na daw. Depende sa schedule. Ganun? Pinaglapat ko ang labi at nag-isip. Hindi na babalik dito? Sumimangot ito at nagkibit balikat. Ewan. Gusto mo ba na wag siyang umalis? Oo naman. Sino bang may gusto na malayo ang tao mahal mo? Inirapan ako nito. Porque ikaw kahit nasa Maynila ang boyfriend mo ay anytime nakakalipad dito kapag gusto ka makita. Kaya hindi ka nalulungkot. Uy, di naman. Agap ko. Nakasimangot itong sumipsip sa iniinom hanggang sa masimot. Tumikhim ako at pasimpleng nagpalingalinga sa paligid. Lumapit ako kay Bea at bumulong. Akitin mo na lang. Baka sakaling maudlat ang pagbalik niya ng Italy. Agad akong lumayo sabay tawa. Naglalakihan ang mata ni Bea sa gulat. Really? Joke lang? Nagsain pa ako ng peace sa kanya. Hindi naman ito sumagot dahil parang natulala na lang sa kawalan. Kinuha ko ang phone ko nang tumunog. Si Kuya Dustin. A wedding venue is all set with every detail in place. Your dresses are complete and they're absolutely beautiful. Mama and Papa's outfits are ready too, and they look fantastic. I can't wait to see you all looking amazing on our big day. Napangiti ako at kinilig. Araw-araw na may update si Kuya Dustin simula nang sabihin niyang balak ninyang pakasalan ng kapatid ko. Personal kasi itong nagtungo kasama si Lander gamit ang chopper nung huli para magpaalam. Walang kamalay-mali ang kapatid ko dahil gusto niyang surprisahin ito. I texted back. Okay kuya, see you later. Ingat kayo dyan. Miss ko ng baby Tricia ko. Ibinaba ko ang phone ko at ibinalik ang tingin kay Bea na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Sama ka na lang kaya sa akin this coming Sunday. Hinawakan ko ito sa pisngi at mahinang pinisil iyon dahil lumilipad ang kanyang utak. Uy, nakikinig ka ba? Ha? Ano sabi mo? Napakamot ako sa ulo. Ang sabi ko sumama ka na lang sa akin sa Sunday. Kasal na ni Ate Tanya, di ba? Umayos ng pagkakaupo si Bea. Susubukan ko. Ano susubukan? Isang araw lang naman. Sama ka na. Hindi ko pa alam, Be. Baka may importanteng lakad ang pamilya. Andyan pa naman si Daddy. Alam mo naman na strict yun. Napanguso pa ito. Nakalimutan kong hindi nga para ito pwedeng lumayo sa kanilang lugar. Pwede na lang kung dito sa eskwelahan o kung gagalaman ay may kasama ito. Naging maingat ang Daddy ni Bea sa kanya.
Parang ang babaw ng reason dahil ayaw nitong mapalapit kay Neil, kahit na gusto naman ng pamilya sa huli. Mag-video greet na lang ako sa sister mo at kay Baby Tricia. Ngumiti ako sa kanya at muling pinisil ang pisngi. Kung bahala. Sabay kami lumabas ng store at naglakad. Sinamahan ko si Bea na maghintay sa kanyang sundo. Kaya naglakad-lakad muna kami. Ako naman ay sasakay na lang ng tricycle pag nagsundo na ang kaibigan ko. Nilagpasan na namin ang school. Sa kakalakad namin ni Bea habang nagkukwentuhan. Pero ang sundo nito ay wala pa rin. Malayo na ang aming narating dahil wala na mga tindahan o bahay kaming nadaanan. Parang ang tagal ata ng sundo mo ngayon, Be. Pagtataka ko, napatingin din sa relos pambisig si Bea. Kaya nga ayun lang to Nagdial si Bea sa kanyang hawak na cellphone kaya napahinto kami sa paglakad. Hello, Mommy? Wala pa po akong sundo. Si Daddy bang susundo sa akin? Tumingin naman ako sa mga sasakyan na dumarating at baka makita ko ang sundo ni Bea. Kanina pa? Pero wala po sila. Kanina pa ako dito. Napatingin si Bea sa akin. Buti na lang sinamahan ako ni Tina. Mi, okay po, maghihintay na lang po kami.